Kung may OFW kang kapamilya na balak magnegosyo, tag mo siya. Mas mabuti nang masaktan ngayon kaysa malugi at mawala ang pinaghirapang pera. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach na nagsasabing hindi biro na nagsasakripisyo ang mga kababayan nating OFW. Kaya mas masakit pa pag nakita po natin na wala, nalugi ang kanyang pinaghirapang pera dahil sa negosyo. Kaya nga sa araw na ito, pag-usapan natin ang top 5 OFW business mistakes na paulit-ulit na nangyayari. Napakasakit talaga. Pero kailangan nating hindi talaga masayang ang pinaghirapang pera mo sa abroad. So, if this hits you, safe space to, panuorin mo to at tapusin mo. And by the way, may maganda rin akong balita para sa mga taong tatapos ng video na ito. Please stay tuned. Marami na po akong mga kinakausap na mga kababayan nating OFW. Pagdating po sa pagnenegosyo, parating sinasabi sa akin, anong magandang negosyo? Nung minsan ako po ay nakausap ng isang chef, I think Middle East, tinanong sa akin, ano yung pinakamagandang negosyo? No? Kasi magpo-for good na ako, 30 years na ako dito sa Middle East. Tapos, tanong ko sa kanya, ano pa yung, alam mo, chef? Okay. Ang bagay sa'yo, hardware store. What? Nung sinabi ko, natawa rin siya. Tapos sabi niya, anong alam ko sa hardware store? Anong alam mo? Sabi niya, chef. Sabi ko, ang pinakamalapit dyan, restaurant. Diba? Bakit mo itatapon ang 30 years of experience mo just to start something na hindi ka familiar? That alone proves na marami po talagang nag-uumpisa na hindi talaga alam kung paano mag-umpisa. Kaya nga ito na, mga iba pang dapat mong ma-avoid. Mistake number 1, padala ako, kayo ang bahala sa negosyo. Ay, classic line po yan. Mindset kasi ng ibang kababayan nating OFW, may pera na ako, may puhunan ako, pwede na magnegosyo. So, padadala ang puhunan, sila magmamanage, tiwala ka naman sa kanila, basta may negosyo, okay na. So, ano po ang resulta? Walang monitoring, walang resibo, walang tracking, walang accountability. So, anong ending? Alam na this. Either nalugi or either nakupitan. Mga kababayan nating OFW, no, na kailangan nating alam, no, na pagka hindi mo alam, at the same time, wala ka talagang hands-on as of the moment, medyo mahirapan. Trust is good, but trust without a system is a disaster. Magwo-work lang siya kung may sistema ka to monitor, talaga may sistema ka to see the receipts, to track, diba? So, that is number 1 mistake. Mistake number 2, sige, ganito na lang. Franchising na lang, pasukin natin para mas madali. Again, walang masama sa franchise, pero mali ang mentality na, ay, siguradong kikita to, may sistema na to, hindi na kailangang bantayan, automatic naman ng income. Ito lang po, just to give you the right perspective. And I hope you appreciate this session. Lahat ng negosyo, kahit franchise, kailangan pa rin ng management, monitoring, marketing, daily discipline. Hindi porket sikat ang brand, sikat din ang branch mo. Kasi not everyone knows that you exist. Kaya kailangan pa rin na may bantay, di ba? Mistake number 3, nagkakamali, kaya nalulugi ang mga OFW sa pagnenegosyo. Business first, emergency fund later. Ito yung kababayan natin na nag-ipon ng pera pang negosyo pero walang ipon, walang buffer, walang insurance, paycheck to paycheck. Gusto mong magtayo ng negosyo, pero ang problema, kapag nagkasakit, nawala ng work, bumagsak ang income, boom, lahat, baksak. You know what? I just want to encourage you, bago ka pa magtayo ng negosyo, you must have an emergency fund. Your business should not be built on the foundation of desperation. It should be built on the foundation of preparation, right? Nako, are you learning so far? If you are learning from this session, okay, again, I always tell people, prevention is better than cure. Please type learning po sa comment section. Let's go to mistake number 4. Dalawa na lang po at i-reveal ko na sa inyo yung good news. Mistake number 4 po ay napipilitan ako magnegosyo dahil pressured ako sa pamilya. Alam mo, sa mga kababayan nating OFW, let me tell you the truth. OFW guilt is real. Talagang sasabihin ng iba, magnegosyo ka na, sayang income mo, para di forever ka na sa abroad. Oh, it sounds good. Pero kung hindi ka handa, hindi negosyo ang sagot. Minsan, kaya nga nagpe-fail ang business dahil kulang ka nga eh. Kulang ka sa kaalaman. Hindi mo alam yung process. Again, pag yan ang problema mo, may sagot ako sa iyo towards the end. Let's go to mistake number 5. Ito na po yung huli. No skills, no training, no experience, pero big investment. Ito yung pinaka talagang masakit. Naglagay ka ng 200,000, 500,000, o 1 million pesos, pero hindi ka naman nag-aral ng basic accounting, marketing, customer service, inventory, business model, business planning. Kapatid, ang ending, lugi, sakit.
I want to tell you, OFW money is hard-earned money. Huwag mo nating sabihin, ay hindi, may papasok pa ng mga pera eh. Alam mo, let me tell you this, invest first in skills, invest first in learning before starting a business. Again, let me close by telling you a story. May nakausap akong OFW ulit na, Chinky, nagpadala ako ng 300,000 tapos nagnegosyo, yung kamag-anak ko, siya daw magmamanage pero nalugi. Kaya nga tanong ko sa kanya may monitoring ka ba? Sabi niya, wala. May sistema ka ba? Wala. May alam ka ba? Wala. Alam mo, sagot ko sa kanya, kapatid, nakaka-sad man to say, hindi ka nalugi sa negosyo. Nalugi ka dahil wala ka pang sistema at hindi mo pa alam. So, tumahimik siya. Let me again rewind. Top 5 business mistakes ng OFW. Nag-franchise, pero nagtiwala lang, walang emergency fund, na-pressure ka na magtayo kasi may pera ka lang, no training, no education. So, kapatid, kung ikaw, right now, may balak ka magnegosyo pero hindi mo alam. May maganda akong balita po sa inyo. My good news is this. I want to offer you a training in order for you to get started your negosyo in 14 days. Ito yung tinatawag kong 14-day nego challenge. Ano to? Let's watch this. Guys, ready na ba kayong mag-start ng inyong negosyo? If you are ready, may good news po ako sa inyo. Join my 14-day Business in a Box Challenge. Dito tuturuan ko kayo paano mag-launch ng business step by step, even if you're starting from zero. Dito tuturuan ko po kayo kung paano magkaroon ng mindset ng successful entrepreneurs. Build your business plan in 14 days. May practical tools, templates, and good news. Kasama po yung AI system. Siyempre, guided by no other than yours truly. So don't wait for another year wishing na sana nag-start na ako ng negosyo. Well, click the link below and join the challenge now and secure your spots only for 100 people. So mga kapatid, OFW success is not guaranteed by business. It's guaranteed by wisdom and the right planning. Ang tunay na goal, hindi magtayo ng negosyo. Ang tunay na goal, matuto munang magnegosyo. Sana nakatulong tong episode na ito and you feel na this really can help your OFW relatives or ikaw, OFW. Share mo naman to sa mga kaibigan mo para sila ay matuto. Ay mga kapatid, don't forget also to like and subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.